Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Meron lang po tayong ipapaabot po sa inyo. Tungkol po ito sa sinasabi po ng ating presidente na hindi solusyon ang pumatay po ng libo-libong tao. Tama po ang kanyang sinasabi. Napakabuting tao si BBM, no? Mabuting tao po 'yan. Ngunit ang nakapaligid lang sa kanya, ang nakapagbigay sa kanya ng kaguluhan po dito sa pamumuno niya, no? Ngayon, ang masakit lang po isipin, siya po yung ating presidente, ngunit bakit po ang dami pong nangamatay ng mga inosenteng bata, ni rape, kahit ano na lang po yung maibalita. Masakit isipin dahil po kagagawan po ng mga adik, nagsasyabo, at wala pang justice ang nangyayari. Maraming hindi po nalutas, no? Dito tayo kay Duterte. Sa totoo lang, nung siya po ang nakaupo sa pagka-presidente, daghan kaayo og nangamatay tinuod yun na. Wala tayong ano dyan, no? Sa totoo lang, bawal po talaga kumitil po ng buhay. Yun po ang totoo. Kasi po hindi po yan sa atin po, no? Hindi po tayo ang may-ari ng buhay, kundi ang Panginoon lang ang may karapatan na kumuha sa ating buhay. Doon po talaga, no, masakit isipin sa mga pamilya. Ngunit ang pinapaktay po noong war on drugs, yun lang po ang mga tao na salot ng lipunan. Kung hindi po yan ipinapakita po ni Duterte noon, hindi po mabawas-bawasan yung mga tao na gumagawa po ng kasamaan. Kung hindi yan pinaktay guys, siguradong marami pang mabibiktima. Ngayon, walang war on drug. Yun po ang ating ikumpara. Noong si Duterte yung nakaupo, ang nakikita po natin sa TV, sa social media, puro war on drug, yung mga napatay. Walang rape, walang mga inosente na napapahamak, no? Ngayon, walang war on drug kaya BBM. Ngunit bakit po ang daming mga bata ni rape, ang daming mamatay na bigla na lang po pinagsasaksak dahil po sa kalasingan at sa droga, sabog sa droga. Ang masakit ang isipin, sana po yung sinasabi ng ating presidente na hindi solusyon ang pumaktay. Pero kung ganito lang po ang kanyang pagpapaabot, wala pa ring kwenta. Mas nakakaawa yung mga biktima kaysa yung pinapatay noong si Duterte pa yung namumuno. Kung totoo man po talaga yan na pinapaktay nila po yung mga adik, pero mga salot po ng lipunan, marami pa silang mabibiktima noon kung hindi po ginanyan. Kaya maraming mga adik na nagtatago, natakot kay Digong. Yun po ang nakalamang po doon, na siya po yung nakapitol sa mga tao na sobra sa kalayawan. Ngayon, hindi po nga solusyon, pero bakit po ang daming mga inosenting na mamatay, mga bata pa, ni-rape, kidnap, pag nakita, wala nang buhay. Yun po ang ating masasabi dito guys, na dapat po ngayon pagtuunan po ng ating administrasyon, na sana po ay masolusyonan. Ang gawin po sana, ibalik kung ano man po ang naumpisa ni Duterte noon. Papayag tayo na ibalik po yung hindi natin patayin, kundi pagsikapan na matulad po nung pamumuno ni Duterte. Hindi lang po natin patayin yung mga adik, kundi pahigpitan natin po ang ating pamumuno ngayon. Hindi naman po tayo antay, sa totoo lang, no, mabuting tao si BBM guys. Yun po ang totoo. Dito lang tayo, i-compare lang po natin, masakit. Ang pinapatay sa una, mga adik.
karon wala war on drug, di ba? Ang mga addict actual na sila gumagamit po sa shabu, no, sa social media pa, nagpapakita na. Parang insulto yan sa ating presidente din. Tapos ang mga inosente, yun ang nabibiktima na mayroon pang mga pag-asa na umangat sa buhay. Kayo po ang papiliin ko po. Sino po sa inyo? Yung pamumuno Duterte o ngayon? Noong kay Duterte maraming namatay, no? Dahil po sa war on drug. Ngayon kay BBM walang war on drug, pero bakit po mayroon pong mga inosenteng buhay po yung namamatay? Mga inosente lang. Ang nakasakit po talaga yung mga inosente po talaga yung nangamatay. Oo. At sa una dili to inosente guys, yung sa una na mga matay. Papiliun ta mo kung asa gyud ang makasalanan diyan, kung sino ang tama na namumuno. Kung pahigpitan sana ni BBM ngayon, kahit hindi natin patayin yung mga taong adik, oo, hindi. Basta pahigpitan lang na yun po ipaabot sa lahat, no, na lalo na sa mga pulis, sa DJ, sa mga sinaligan po na magtugis dito sa bansa natin. Dapat pahigpitan. O nga, tulad ngayon, napakaraming mga bata inosente nangamatay na mayroon pang pag-asa na lumago pa ang kanilang mga pamilya. Yung pinapatay noon, no? Yung pinapatay noon, di natin alam kung may puruhan pa bang umangat sa buhay yun. Baka po marami pang mga inosente nga matutudas yun kung hindi po ginaganyan. Sa totoo lang guys, sana po no, hindi po kayo magalit sa atin. Hindi naman po talaga tayo nagre-reaction po. Sa atin po yung makatanungan ng po ng iba tungkol sa ating kaibigan, ipatanong po nila kung ano po ang mga ugali ng mga senador o ano man yan. Napapaabot ko dahil po yun po ang ipinapaabot din po ng ating mga kaibigan. Kaya ano lang, intindihin na lang po ninyo yung part po natin dito, kasi marami din po nagtatanong sa atin. Kaya tugon na lang po natin dahil po nasa social media tayo. Ang sa amin lang po dito, tulungan po natin na ipagdasal po ang ating bansa, na sana po na wala na pong mga kaguluhan. Sana makamove on na ang lahat. Kasi kapag ang tao, pag mayroong kasalanan, dapat talaga pagdusahan. Kaya yun po ang nangyari kay Duterte, kasi minsan sobrang astig din po. Kaya ngayon parang ito na po siguro yung sinasabi na maibalik sa kanya. Kung ano po ang itinatanim po natin, yun po ang maaani din. Salamat po sa inyong lahat guys. Mag-ingat po tayo ngayon kasi po wala na pong safety ngayon. Sana po maibalik po ang patupad po ng seguridad po ng ating bansa, na mahigpitan pa ang paggamit og droga para daghan ba na mag-surrender, para daghan pud ba na magbag-o. Kaya okay ni og dili gyud ni paduagan lang ni siya, mas daghan pa gyud kay inosente ang mga matay. Looy ang inosente. Papilion ta mo, so, papayag kayo inosente ang mamatay kaysa yung mga adik na mamatay. Sa ako dito ko sa mga adik na mga matay, ano na lang.